Sa Eto linya na. natin, si House Deputy Speaker Ronnie Puno. Deputy Speaker, Congressman, magandang umaga po. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, sir. Hi, Kong. Yes, magandang umaga. Joel, Weng, kumusta kayo? Opo, Okay, ba, sir. hindi nakalagpas sa mapanuri ninyong mga mata. Yung pong inyong budget mismo at nakakita kayo. Ano tawag nyo po doon, Kong? Tsaka yung project na yon, kailangan ba ng distrito ninyo yon? Yung mga sa district budget ko. Opo. Yung insertion daw po Yung sa insertion budget daw nyo. po sa inyo, doon sa Oh, inyong... marami. Marami. Ilan po? Hindi, Ilan una po? meron removal muna tapos may insertion pagkatapos eh. Ang nakita ko, 4 na malalaking project eh. Magkano Ang mga halaga? siningit doon, Magkano halaga, Kong? mga 400 million pesos. Oh my. So, tigi 100 milyon bawat isang proyekto. Tama ba? Mga ganon. Lahat sila under 150 eh, pero mga ganon ang halaga. Puro flood control project at, po. para nila mapasok yun, tinanggal naman nila yung mga projects na rinekomenda ng DPWH District Engineer na actually napag-usapan sa mga barangay eh. Kaya malungkot dahil kailangan yon ng mga tao namin sa mga kababayan namin. Tinanggal eh. Tapos linagay yung kanila. Grabe. Yung pong tinanggal, Congressman, ay nagkakahalaga din ba ng 400 million o tinaasan pa nila yung insertion? Siyempre, tinaasan nila yung insertion nila kasi ang mga tinanggal, mga nasa 300 million. Pero grabe na rin yun. Kasi ang mga tinanggal nila, yung mga talagang kailangan sa Ano yung flood control, Kong? Yung mga kailangang proyekto yung iba. doon? Yung iba, Joel. Kasi kung baka nakita ninyo, tuwing naglalagay ng mga report tungkol sa babaha sa Antipolo, lalo na sa distrito ko, dalawang area yung laging tinututok eh. Yung Mayamot na National High School na hanggang dip-dip yung baha. At saka yung Kingsville and Town and Country area, no, na ganun din, hanggang dip-dip din. Yung mga projects na nakalaan para dun sa dalawang lugar na yun, dahil siniguro ko na meron gagawin dun. Nangako ako sa mga nakatira dun, sa mga principal, yun ang natanggal. Kaya medyo nakakapundi talaga. Okay, ito lang ang natuklasan natin dyan. Kasi ang parating pinagbibintangan ng singit, mga mambabatas, senador, congressman. Pero ngayon, mukhang pati palang executive nagsisingit din. Alam mo, kababalik ko lang, Joel, dahil Yun matagal nga. ako medyo nag-retire muna ako after DILG, nag-retire muna ako. Bumalik ako, dahil siyempre medyo over 50 na tayo, gusto natin mag-iwan ng konting legacy, di ba? Bago talagang hindi ko na kaya, nagulat ako pagpasok ka dito, dahil hindi na. Acted budget, Congressman. Well, alam mo, Weng, never nangyari kasi never siguro ganito kalala yung budget na sinasubmit sa Congress, Siguro nakalusot sila sa 2025 budget na may hasa na. Akala nila kaya kaya nilang ulitin. Malas na lang nila, medyo nahalata na sila eh. So, yung kung kukulangan ng oras, alam mo, unang-una, hindi, kung meron man may kasalanan yan sila, pero sa tingin ko hindi. Dahil meron naman kami break dapat na 1 buwan. Kahit na hindi na kami mag-break, nag-usap kami mga party leaders eh. Kung kailangan wala ng break, wala na lang break. Tuloy-tuloy na lang ang trabaho para matapos sa tamang panahon nito. Pero ganito ang problema eh. Kung babaguhin namin, ayusin namin ang budget, ang mangyayari, sa isang pahina ng budget ko, siguro 80% ng pahina papalitan ko eh. Bakit? Dahil aalisin ko muna yung linagay nila, ibabalik ko yung dating linagay pag nagkaroon ng problema sa kakaayos nun. Hindi ayusin nila. Yun lang naman ang amin ngayon. Ayusin nila. Ang sinasabi niyo po, Congressman, imposibleng trabahuin ng Kamara at sana Senado yung pag-aayos ng budget para alisin yung mga pagkakamali ng ehekutibo. Pero ang sabi po ni Secretary Pangandaman, errata ang kanilang isusumite para halimbawa ayusin yung budget ng DPWH. Pwede na po sa inyo yon. Ano yung errata? Ibig sabihin ng errata, mali ang spelling. Diba? Errata. Yes. Mali ang spelling. Mali yung linya. Papalitan mo yung salita. Hindi yung papalitan mo yung buong pahina. Diba? Parang major amendment. Hindi na errata yun. Major amendment to, sinasabi ninyo. Revision. Major, yun. Revision talaga. I-revise lahat. Teka, hindi naman kami yung DPWH, di ba? Bakit kami magre-revise lahat yan? Sila nag-submit ng budget,
sinuri ng DBM, binigay sa amin, dumating sa amin basura, tapos kami ngayon na may kasalanan na hindi kami sumusunod sa timetable. Napakawalang yan naman ngayon eh. Kung legal ang pag-uusapan, may legal basis ba kung halimbawa ibabalik natin yung NEP sa executive na naihain na po sa Kamara at saka sa Senado? Meron. Pwede po yun. Pinaaral namin sa Department Legal Counsel yan eh. Didistribute namin ang legal opinion niya kahapon eh. Ang kanyang finding, meron talaga. Pwede. At meron maraming paraan. Maraming paraan ang DBM na pag sinoli namin sa kanila kung paano nila ititreat yun. Hindi lang kasi nangyayari ever ito. Eh kasi sikat itong ating mga DBM ngayon lang nangyari ito eh. Kaya ganyan. So kailangan talaga ibalik. Ang iniisip nyo ba, hindi lang DPWH budget ang kailangan baguhin, kaya kailangan buong NEP ibalik sa executive? Ganito rin ang nangyari Opo. Nagrekomenda kami kay Speaker na kung pwede ibalik namin lahat. Buo. No? Rekomendasyon. Yes po. Kagabi, nag-meeting kami. Sabi ni Speaker, baka naman yung ibang agency, hindi kailangan, dahil DepEd. Maayos yung DepEd eh. Yung Department of Social Welfare. So far, mukhang okay naman. COMELEC, mga ganun. Maraming ahensya na mukhang okay naman. Sabi niya, baka mas mabuti, wag natin soli lahat. Kasi pag linahat natin, sayang naman yung mga okay na. Di agree kami. Sige, Speaker, pwedeng ganun. Next, sabi niya, yung pinaka-problema lang naman natin, yung DPWH. Ngayon, yung may mga problema, sa Department of Health, may titignan yung iba, no? Opo. Sa Department of Agriculture, may nakitang 10 bilyon na parang nagkaloko-loko yung farm-to-market road. Parang linalako din yun. So yun, sabi niya, you point it out sa hearing, i-complain nyo yan, dali nyo sa media kung kailangan, but tuloy nyo yung sa DA, so pumayag na rin kami. Ngayon, anong gagawin natin sa DPWH? Sabi niya, instead of isosoli nyo lahat, gawin niyo each district. Kung abutin tayong 2 araw na nagre-reklamo kayo doon, sabi niya, gawin niyo yon. But you point out every single problem that every single district has. Total, bago yung secretary natin doon, di ba? So, Secretary ibibigay namin lahat sa kanya. Total, sinabi ng Pangulo sa kanya, you revise the whole budget. Sweeping reform. Yan gusto ni Pangulo dyan eh. Di sabi ni Speaker, hindi, ilabas nyo lahat. Kasi ang so far, nagsasalita dito sa detalye. Parang ako palang ata. Si Marcy. Congressman Marcy. Sinasabi namin, halos lahat. Sabi ni Speaker, pakita nyo talaga na halos lahat. So yung ibang mga may reklamo din, ilabas nyo na sa Biyernes. Nag-agree lahat ng party leader. So ganun ang gagawin namin. Kung ilang oras yan, kung ilang araw yan, basta ilalabas lahat yung sa DPWH para makita rin ng lahat kung anong gano'ng kalala talaga ito. Kung bakit kami talagang ayaw namin galawin ito kasi ang laki na nga ng pagdududa sa mga congressmen dahil parang, alam mo, hindi sa walang kurakot dyan, meron din siguro, hindi ba? Pero hindi kami karamihan. Alam mo, hindi lang siguro kung... Marami sa... hindi, totoo yan, pero marami sa amin na okay naman siguro. Naindahan dyan naman kami, hindi naman parang siguro magnakaw-nakaw pa. Di ba? Yung ngayon, yung kukonte, tututukan namin yan pagkatapos nitong budget process. Isa-isay natin. At saka, marami nang ginagawa. May presidential commission na papasok. Yung Senado, isa-isa na. Mismo doon sa House, di ba? Kinakalagkad na rin yung ibang mga tao mismo nandyan eh. So, hintay na lang natin kasi darating yan. Darating tayo dyan. Pero, may time limit tayo dito sa budget. Kailangan tapusin natin. So, ayusin muna natin itong problemang to. Di ba? Abangan natin yan, Kong. Salamat sa oras mo. Mag-ingat ka, Kong Ronnie. Thank you. Thank you. Salamat. Good morning. Okay. Thank you, Joel. Thank you, Weng. Good morning Si Antipolo City Representative Ronaldo Puno, Deputy Speaker, House of Representatives, 855. Radyo. Hilingan, walang pinoprote.